The unanimous decision of this court is that the terms woman and sex in the Equality Act 2010 refer to a biological woman and biological sex. What's up, trans community? This is Pinoy Extreme and pag-uusapan natin ngayon yung resulta ng isinampang kaso sa UK na kung saan binigyan ng definition ang isang woman doon sa batas. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. So, ayan na nga, no? Binigyan na ng definition na kung saan ang term na woman doon sa batas nila is actually a biological sex. Now, ano yung implications nito? Kasi usually, when we have these kinds of milestones, when it comes to decisions of Supreme Courts ng ibang bansa, US, UK, at some point, pwede nating i-adapt yung decision na yon para maging definition din natin. And we do that with other laws na pinapasa ng mga congressman, ng senators, so on and so forth. And pwede din nating i-adapt yung ganyan. Now, is it a good win for, I guess, women? Yes, of course. Well, unang-una, magkakaroon ng more solid definition ng sakop ng isang batas, lalo na pag na-define mo yung ganong klaseng terms. Kasi, hindi natin maiwasan na meron at merong aabuso doon sa loophole na nakita or ini-imply ng mga LGBT na kung saan, well, when you feel like it, you can be woman. So, pwedeng magamit yung ganong klaseng identity or pag-change ng identity para magkaroon sila ng loophole doon sa batas. So, still, may stance remain na hindi na natin kailangan ng extra batas para sa pagproprotekta sa mga LGBT brothers and sisters natin, dahil kung ano man yung umaalipusta or pang-discriminate sa lalaki or babae is already applicable for them. So no need to create a special law para sa mga special na tao, kasi that would be redundant. So again, this is a good win for everyone, and hopefully matahimik na ang lahat ng tao at we could move forward with our lives regardless kung ano man yung tingin mo sa kasarian mo. This is Pinoy Extreme. Have a good day.